sa isang maliit at tahimik na baryo na napapalibutan ng malalawak na palayan at matatayog na puno ng niyog, nakatira ang isang dalagang nagngangalang Selay. Kilala siya sa kanilang lugar bilang mabait, masipag, at mapagmahal sa kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng kanyang mabuting ugali, tila hindi siya pinagpapala ng swerte. Lumaki si Selay na sanay sa hirap ng buhay. Maagang namatay ang kanyang ama, kaya ang kanyang ina lamang ang nagsumikap upang buhayin silang magkapatid. Araw-araw ay tumutulong siya sa pagtatanim, pag-aani at kung minsan ay naglalako pa ng mga gulay sa palengke. Sa tuwing may pagkakataon para umasenso, tila may hindi magandang nangyayari. Nang minsang sumali siya sa patimpalak sa kanilang bayan, nagkasakit siya isang araw bago ang kompetisyon. Nang magkaroon siya ng pagkakataong magtrabaho sa lungsod, bigla namang nagsara ang kumpanyang kanyang papasukan. At nang minsang makakita siya ng pitakang puno ng pera, agad niya itong ibinalik sa may-ari kahit alam niyang malaking tulong sana iyon sa kanilang pamilya. Siguro hindi talaga para sa akin ang swerte. Madalas niyang sambitin sa sarili. Ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. Patuloy siyang nagsikap at nanalangin. Isang umaga, habang papunta siya sa bukirin upang mamitas ng mga gulay, napansin niya ang isang matandang babae na nakaupo sa gilid ng daan. Mukhang pagod na pagod ito. Pawisan at tila ilang oras nang hindi kumakain. Lumapit si Selay. "Inay, ayos lang po ba kayo?" tanong niya. Ngumiti ang matanda. "Anak, maaari ba akong makahingi ng kaunting tubig?" Agad na ibinigay ni Selay ang dala niyang tubig. Pagkatapos ay inabot pa niya ang kanyang baon na tinapay. "Salamat anak." "Wala pong anuman." Matagal na pinagmasdan ng matanda si Selay. Parang may sinusukat sa kanyang pagkatao. Pagkatapos ay tumayo ito. "Mabuti kang bata. Natutunan ko lang po sa aking mga magulang." Tumango ang matanda. Pagkatapos ay may inilabas itong maliit na kahongyari sa kahoy mula sa kanyang bag. Luma na ito, ngunit napakaganda ng pagkakagawa. Maraming ukit ng mga bulaklak at dahon sa paligid nito. Iniabot niya iyon kay Selay. "Ano po ito?" "Regalo. Hindi ko po maaaring tanggapin." "Tanggapin mo. Darating ang araw na maiintindihan mo kung bakit napunta ito sa iyo." Nagulat si Selay. Ngunit bago pa siya makapagtanong muli, nagsimulang maglakad ang matanda. Ilang sandali lamang ang lumipas ay tila naglaho ito sa kanyang paningin. Napakurap si Selay. Nagtaka siya. Malayo ang daan, ngunit wala na siyang nakitang bakas ng matanda. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Ngunit wala siyang nakita sa loob. Walang laman. Walang alahas, walang pera, walang kahit ano. Napailing siya. Siguro alaala lang ito. Inuwi niya ang kahon at inilagay sa ibabaw ng kanyang lumang aparador. Makalipas ang ilang araw, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Habang naglalakad siya sa palengke, may isang babae ang lumapit sa kanya. "Hindi ba ikaw si Selay?" "Opo. Naghahanap ako ng taong tutulong sa aking tindahan. Inirekomenda ka ng kapitbahay ko." Tinanggap niya ang trabaho. Makalipas ang ilang linggo, nadagdagan ang kanyang kita. Nakatulong siya sa kanyang ina. Unti-unting gumaan ang kanilang buhay. Isang gabi, habang naglilinis siya ng kanyang silid, nahulog ang kahong ibinigay ng matanda. Pagkabukas nito, may nakita siyang maliit na papel sa loob. Nagulat siya. Sigurado siyang walang laman iyon noon. Dahan-dahan niyang binasa ang nakasulat. Ang tunay na swerte ay nagsisimula sa kabutihan. Napaisip siya. Simple lamang ang mensahe. Ngunit tila may malalim itong kahulugan.
Mula noon ay itinago niya ang papel. Lumipas ang mga buwan. Patuloy na gumaganda ang kanyang buhay. Mas dumami ang oportunidad. Mas maraming taong nagtitiwala sa kanya. Mas maraming biyayang dumarating. Ngunit hindi niya alam na simula pa lamang iyon ng isang mas malaking hiwaga. Dahil may lihim na nakatago sa kahon. At unti-unti na itong magpapakita sa kanya. Lumipas ang 6 na buwan mula nang matanggap ni Selay ang mahiwagang kahon. Marami ng pagbabago sa kanyang buhay. Hindi man siya naging mayaman agad, napansin niyang tila mas maayos na ang takbo ng kanyang kapalaran. Ang dating puro problema ay napalitan ng mga pagkakataong nagbibigay ng pag-asa. Ngunit ang higit na nakapagtataka ay ang kahon. Tuwing lumilipas ang ilang linggo, may lumilitaw na bagong papel sa loob nito, at bawat papel ay may nakasulat na mensahe. Isang umaga, pagkagising niya, agad niyang sinilip ang kahon. May bagong papel na naman. Binuksan niya ito. Nasa pagtulong sa iba ang pintuan ng mas malaking biyaya. Hindi niya lubos na naunawaan ang kahulugan nito. Ngunit ilang araw matapos niyang mabasa iyon, isang pangyayari ang nagbago ng kanyang pananaw. Habang pauwi mula sa palengke, nakita niya ang isang batang umiiyak sa gilid ng daan. Nawala pala ang perang ibinili sana ng kanyang ina ng gamot. Halos mawalan ng pag-asa ang bata. Kahit kapos din si Selay, ibinigay niya ang kaunting perang dala niya. Hindi niya inisip kung paano siya makakauwi. Ang mahalaga ay matulungan ang bata. Makalipas ang 2 araw, may dumating na mamimili sa tindahan kung saan siya nagtatrabaho. Malaki ang kanyang in-order. Dahil dito, nakatanggap si Selay ng malaking bonus. Mas malaki pa sa perang kanyang ibinigay. Napangiti siya. Naalala niya ang mensahe sa kahon. Parang unti-unti niya nang nauunawaan. Hindi pera ang pinagmumulan ng swerte, kundi ang kabutihang ginagawa ng walang hinihintay na kapalit. Habang lumilipas ang panahon, patuloy ang pagdating ng mga mensahe. Ang taong marunong magpasalamat ay hindi nauubusan ng biyaya. Ang tapat na puso ay laging ginagabayan. Ang swerte ay sumusunod sa taong hindi sumusuko. Lahat ng iyon ay isinulat niya sa isang maliit na kwaderno. Ginawa niya itong gabay sa kanyang buhay. Isang gabi, habang binabasa niya muli ang kanyang mga tala, may napansin siyang kakaiba. Sa likod ng isa sa mga papel ay may nakasulat na simbolo, parang mapa. Hindi niya ito agad napansin noon. Kinuha niya ang iba pang mga papel. May simbolo rin ang mga ito. Nang pagsama-samahin niya, nabuo ang isang kakaibang guhit. Mukha itong direksyon patungo sa isang lugar. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ano kaya ang ibig sabihin nito? May lihim bang itinatago ang kahon? May kayamanan ba itong tinutukoy? O may mas malalim pang dahilan? Kinabukasan ay ipinakita niya ang mga papel sa kanyang matalik na kaibigang si Rosa. Matagal itong nakatingin sa mga guhit. Selay, parang mapa nga ito. Yun din ang iniisip ko. Pero saan kaya ito patungo? Hindi sila makasagot. Ngunit kapwa nila naramdaman na may mahalagang bagay na naghihintay sa dulo ng misteryong iyon. Habang pinagmamasdan ni Selay ang kahon ng gabing iyon, napansin niyang tila may isa pang nakatagong bahagi sa ilalim nito. Dahan-dahan niya itong pinisil. May maliit na lagitik na narinig. Unti-unting bumukas ang isang lihim na kompartimento. At sa loob nito ay may nakatiklop na lumang pergamino. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niya itong inilalabas. Hindi pa niya alam, ngunit ang pergaminong iyon ang susi sa pinakamatinding lihim na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman.
Hindi agad nakatulog si Selay nang gabing makita niya ang lumang pergamino sa loob ng lihim na kompartimento ng kahon. Paulit-ulit niya itong tinitigan habang nakaupo sa tabi ng bintana. Sa labas ay tahimik ang gabi. Tanging liwanag ng buwan ang pumapasok sa kanyang silid. Dahan-dahan niyang binuksan ang pergamino. Lumang-luma na ito at tila maraming taon nang nakatago. May nakasulat na mga salita sa gitna nito. Hindi lahat ng kayamanan ay ginto. Hindi lahat ng swerte ay pera. Hanapin ang lihim ng lumang balete sa dulo ng ilog. Napakunot ang noo ni Selay. Lumang balete? Dulo ng ilog? Maraming puno ng balete sa kanilang baryo, ngunit isa lamang ang kilalang kilala ng lahat. Ang napakalaking balete sa kabilang bahagi ng ilog, halos walang taong pumupunta. Ayon sa matatanda, may mga kakaibang pangyayari raw doon. May mga nagsasabing may nakikitang mga anino sa gabi. May iba namang nagsasabing may nakatagong kayamanan sa ilalim nito. Ngunit wala pang nakapagpatunay. Kinabukasan ay agad niyang pinuntahan si Rosa. Ipinakita niya rito ang pergamino. Matagal itong natahimik. Selay, hindi kaya delikado? Hindi ko rin alam. Pero mukhang mahalagang bahagi ito ng misteryo. Tumango si Selay. Buong araw nilang pinag-isipan kung ano ang gagawin. Sa huli ay nagpasya silang puntahan ang lumang balete kinabukasan. Maagang-maaga silang umalis. Bitbit nila ang ilang pagkain at tubig. Tahimik silang naglakad patungo sa ilog. Habang lumalalim ang kanilang paglalakbay, mas lalo nilang nararamdaman ang kakaibang katahimikan ng lugar. Parang walang ibon, walang kuliglig, walang hangin. Nang marating nila ang balete, kapwa sila napahinto. Napakalaki nito. Napakalawak ng mga ugat na tila ahas na gumagapang sa lupa. Ang mga sanga nito ay parang sumasayaw sa himpapawid. Parang may sariling buhay. Lumapit si Selay. Naalala niya ang mga simbolong nakita sa mga papel. Kinuha niya ang mga ito at pinagkumpara sa mga ukit sa puno. Bigla siyang napahinga ng malalim. Magkapareho ang mga simbolo. Parang may nag-ukit ng parehong marka sa puno. Selay, tingnan mo ito. May itinuro si Rosa sa isang bahagi ng ugat. May maliit na butas na kasya ang isang kamay. Dahan-dahang ipinasok ni Selay ang kanyang kamay. May nahawakan siyang matigas na bagay. Inilabas niya ito. Isa iyong lumang susi. Pareho silang nagulat. Hindi nila inaasahan iyon. Kasunod ng susi ay may maliit na papel. Nakasulat dito. Ang unang lihim ay natagpuan. Ngunit ang tunay na biyaya ay naghihintay sa marunong magbahagi. Napaisip si Selay. Bakit tila hindi tungkol sa kayamanan ang lahat ng mensahe? Bakit paulit-ulit na binabanggit ang kabutihan? Habang iniisip niya iyon, napansin niyang may isa pang simbolo sa likod ng papel. Isa na namang bahagi ng mapa. Mas lalo tuloy silang naging determinado. Hindi pa tapos ang kanilang paghahanap. At tila mas lumalalim pa ang misteryong kanilang sinusundan. Pag-uwi nila ay itinabi ni Selay ang susi. Hindi niya alam kung saan ito gagamitin. Ngunit pakiramdam niya ay malapit na siyang makarating sa katotohanan. Hindi niya namalayang may isang matandang lalaki ang lihim na nagmamasid sa kanila mula sa malayo. At alam nito ang lahat tungkol sa kahon. Pati ang lihim na matagal nang nakabaon sa kanilang baryo. Lumipas ang ilang araw. Patuloy na iniisip ni Selay ang misteryosong susi. Hindi siya mapakali. Pakiramdam niya ay may mahalagang bagay na kailangan niyang matuklasan. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng mga halaman sa kanilang bakuran,
May lumapit na matandang lalaki. Mahaba ang puti nitong buhok, may hawak itong tungkod. At tila matagal nang naglalakad. Ikaw ba si Selay? Opo. Ngumiti ang matanda. Matagal na kitang hinihintay. Nagulat si Selay. Hinihintay po ako? Tumango ang matanda. Pagkatapos ay umupo ito sa ilalim ng puno ng mangga. Kilala mo ba ang matandang babaeng nagbigay sa iyo ng kahon? Hindi po. Mahalagang tao siya. Mas lalo pang nagtaka si Selay. Napansin ng matanda ang kanyang pagtataka kaya nagsimula itong magkwento. Maraming taon na ang nakalipas, may isang mayamang pamilya sa baryo. Hindi sila mayaman dahil sa mana o negosyo. Yumaman sila dahil sa kanilang kabutihan. Tumutulong sila sa mga mahihirap, nagbibigay ng pagkain, nagpapaaral ng mga bata, at hindi kailanman ng api ng kapwa. Bilang gantimpala sa kanilang kabutihan, ipinagkatiwala sa kanila ang isang lihim. Isang lihim na ipinapasa lamang sa taong tunay na karapat-dapat. Ang kahon? Tanong ni Selay. Tumango ang matanda. Oo. Pero bakit ako? Dahil ikaw ang napili. Natahimik si Selay. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi ako espesyal. Mali ka. Nagulat siya. Ang isang taong patuloy na gumagawa ng mabuti kahit walang kapalit ay napakabihira. Napayuko si Selay. Naalala niya ang lahat ng pagkakataong tumulong siya kahit kapos din siya. Hindi niya iyon ginawa upang swertihin. Ginawa niya iyon dahil iyon ang tama. Kinuha ng matanda ang susi mula sa kanyang bulsa. Parehong-pareho ito sa susi na nakuha nila sa balete. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang lumang kahon. May maliit na kandado ito. Subukan mo. Dahan-dahang isinuksok ni Selay ang susi. Agad itong bumukas. Sa loob ay walang ginto, walang diamante, walang pera, kundi isang makapal na talaan. Puno ito ng pangalan, libu-libong pangalan. Sino po sila? Mga taong tinulungan ng mga tagapag-ingat ng lihim. Nagulat si Selay. Ibig sabihin, sa loob ng maraming taon ay may mga taong ginagamit ang lihim na ito upang tumulong sa iba. Biglang may nahulog na papel mula sa talaan. Pinulot niya ito. Nakasulat doon. Ang walang katapusang swerte ay hindi natatagpuan. Ito ay nililikha. Napatigil siya. Parang may bumukas na bahagi ng kanyang isipan. Unti-unti niyang nauunawaan ang lahat. Ang kahon, ang mga mensahe, ang mapa, ang susi. Hindi pala ito paghahanap ng kayamanan, kundi paghahanap ng tunay na kahulugan ng biyaya. Ngunit bago pa niya tuluyang maunawaan ang lahat, may isa pang lihim na naghihintay. Isang lihim na nakabaon sa nakaraan ng kanyang sariling pamilya. At iyon ang magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Hindi agad nawala sa isip ni Selay ang mga sinabi ng matandang tagapagbantay. Paulit-ulit niyang binabasa ang talaan ng mga pangalan. Bawat pahina ay may kwento ng pagtulong. May mga magsasakang tinulungan noong panahon ng tagtuyot. May mga batang pinag-aral. May mga pamilyang iniligtas sa gutom. Habang tumatagal, mas lalo niyang napagtanto na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi. Ngunit may isang bagay na higit na nakatawag ng kanyang pansin. Sa pinakadulong bahagi ng talaan ay may nakasulat na apelyidong pamilyar sa kanya. Dakulan. Napalunok siya. Iyon ang dating apelyido ng kanyang lolo. Mabilis niyang hinanap ang buong tala at doon niya nabasa ang isang kwento. Maraming taon na ang nakalipas. Isang binatang nagngangalang Andres Dakulan ang naging tagapag-ingat ng lihim.
Isa siyang mahirap na magsasaka, ngunit kilala sa pagiging matulungin. Kahit kapos siya sa buhay, hindi siya nag-atubiling tumulong sa mga nangangailangan. Dahil dito ay pinagkatiwalaan siya ng kahon. Nanginginig ang mga kamay ni Selay habang nagbabasa. Iyon pala ang kanyang lolo. Ang lalaking hindi niya nakilala dahil maaga itong namatay. May isa pang sulat na nakatupi sa pahina. Dahan-dahan niya itong binuksan. Kung ang lihim na ito ay makarating sa aking apo balang araw, nais kong malaman niya na ang pinakamalaking kayamanan ay ang mabuting pangalan. Ang pera ay nauubos. Ang kabutihan ay nananatili. Napaluha si Selay. Pakiramdam niya ay parang kausap niya mismo ang kanyang lolo. Hindi niya inakala na konektado pala ang kanyang pamilya sa misteryong kanyang sinusundan. Kinagabihan ay ipinakita niya ang sulat sa kanyang ina. Napaiyak din ito. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa kabutihan ng iyong lolo. Pero bakit hindi mo po sinabi sa akin? Dahil hindi ko rin alam ang buong kwento. Tahimik silang nag-usap hanggang gabi. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Selay na bahagi siya ng isang mas malaking layunin. Hindi lamang siya simpleng tagatanggap ng kahon. May tungkulin siyang dapat gampanan. Ngunit habang unti-unti niyang nauunawaan ang lihim, may mga taong nagsisimulang mag-usisa tungkol dito. At hindi lahat ay may mabuting hangarin. Sa kabilang bahagi ng baryo, may isang mayamang negosyanteng nagngangalang Damian. Nabalitaan nito ang tungkol sa kahon. At naniwala siyang may nakatagong kayamanan dito. Mula noon ay sinimulan niyang bantayan si Selay. Hindi niya alam na ang kanyang kasakiman ang magiging dahilan ng mga susunod na pangyayari. Lumipas ang ilang linggo. Patuloy ang pagtulong ni Selay sa mga tao sa kanilang baryo. Hindi niya ipinagyayabang ang tungkol sa kahon. Hindi rin niya ibinubunyag ang lihim nito. Ngunit mabilis kumalat ang balitang tila sunod-sunod ang biyayang natatanggap niya. May mga nagsimulang humanga, may mga nagsimulang magtanong, at mayroon ding naiinggit. Isa na rito si Damian. Isa siyang mayamang negosyante na nagmamay-ari ng malalawak na lupain. Sanay siyang nakukuha ang lahat ng gusto niya. Nang marinig niya ang tungkol sa kahon, naniwala siyang may nakatagong ginto rito. Isang gabi ay lihim niyang ipinatawag si Selay. Nang makarating ang dalaga sa malaking bahay nito, agad siyang pinaupo. "Huwag kang mag-alala," nakangiting sabi ni Damian. "Gusto ko lang makipag-usap." Tahimik na nakinig si Selay. "Narinig kong may natagpuan kang kakaibang kahon." Nagulat siya ngunit hindi ito ipinahalata. "Matandang kahon lang po iyon." Ngumiti si Damian. "Huwag mo akong lokohin. May inilapag itong supot sa mesa. Puno iyon ng pera." Napatingin si Selay. "Sa iyo lahat ito kung ibibigay mo sa akin ang kahon." Tahimik ang dalaga. Malaking halaga iyon. Sapat upang maiahon ang kanilang pamilya sa kahirapan. Ngunit may kung anong bumabagabag sa kanyang konsensya. Naalala niya ang mga mensahe. Naalala niya ang kanyang lolo. Naalala niya ang dahilan kung bakit ipinagkatiwala sa kanya ang lihim. Dahan-dahan siyang tumayo. "Pasensya na po." Hindi po ipinagbibili ang kahon. Biglang nawala ang ngiti ni Damian. "Mag-isip kang mabuti." "Nakapag-isip na po ako." At tuluyan siyang umalis. Pagka-uwi niya ay agad niyang binuksan ang kahon. May bagong mensaheng lumitaw. Ang taong marunong tumanggi sa maling kapalit ay pinagkakatiwalaan ng mas malaking biyaya. Napangiti siya. Parang alam ng kahon ang lahat ng nangyari. Ngunit sa kabilang banda, galit na galit si Damian. Hindi niya matanggap ang pagtanggi ni Selay. Dahil dito ay nagpasya siyang kunin ang kahon sa anumang paraan. At isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng buong pamilya,
may isang aninong dahan-dahang lumapit sa kanilang bahay. May layunin itong nakawin ang lihim na matagal nang hinahanap. Hindi alam ni Selay na ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay ay magsisimula na. Mahimbing ang tulog ng buong pamilya ng gabing iyon. Tahimik ang paligid. Tanging liwanag ng buwan ang tumatama sa kanilang munting bahay. Ngunit sa labas, may isang taong dahan-dahang lumalapit. Nakasuot ito ng maitim na damit at maingat na umiwas sa bawat bagay na maaaring makalikha ng ingay. Tauhan ito ni Damian. Inutusan upang kunin ang mahiwagang kahon. Nang makapasok sa bahay, agad nitong hinanap ang silid ni Selay. Madali niyang nakita ang kahon na nakapatong sa lumang aparador. Ngumiti siya. Akala niya ay natagpuan na niya ang kayamanang matagal nang hinahanap ng kanyang amo. Mabilis niyang kinuha ang kahon at tumakas. Kinabukasan, nagising si Selay na may kakaibang pakiramdam. Agad siyang napatingin sa aparador. Nanlaki ang kanyang mga mata. Wala na ang kahon. Nanginig ang kanyang mga kamay. Mabilis niyang hinanap ito sa buong bahay ngunit wala na talaga. Nataranta rin ang kanyang ina. Anak, baka may pumasok kagabi. Napaupo si Selay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lungkot. Pakiramdam niya ay may nawawalang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Hindi lamang dahil sa kahon, kundi dahil sa responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanya. Habang nag-iisip siya, may kumatok sa kanilang pintuan. Ang matandang tagapagbantay. Parang alam nito ang nangyari. Huwag kang mag-alala. Nanakaw po ang kahon. Alam ko. Nagulat si Selay. Alam ninyo? Tumango ang matanda. Ngunit hindi nila makukuha ang tunay na lihim. Napakunot ang noo ni Selay. Ano pong ibig sabihin? Ngumiti ang matanda. Ang lihim ay wala sa kahon. Parang tumigil ang oras. Biglang bumalik sa kanyang isip ang lahat ng mensahe. Lahat ng aral. Lahat ng kabutihang natutunan niya. Unti-unti niyang naunawaan. Hindi pala kailanman ang kahon ang mahalaga. Isa lamang itong gabay. Ang tunay na lihim ay ang mga aral na natutunan niya mula rito. Samantala, nasa bahay ni Damian ang ninakaw na kahon. Excited nitong binuksan iyon. Umaasang makakakita ng ginto, alahas, mapa ng kayamanan. Ngunit wala siyang nakita. Walang laman. Galit na galit siya. Paulit-ulit niyang sinuri ang kahon. Wala talaga. Sa kanyang matinding pagkadismaya ay itinapon niya ito sa sahig. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may nahulog na maliit na papel mula sa loob. Mabilis niya itong pinulot. Nakasulat doon, ang taong inuuna ang kasakiman ay kailanman hindi magiging tunay na mapalad. Namula sa galit si Damian. Pakiramdam niya ay para siyang nilait ng mismong kahon. Ngunit hindi niya alam na iyon pa lamang ang simula ng kanyang kabiguan. Lumipas ang mga araw. Kahit wala na ang kahon, ipinagpatuloy ni Selay ang kanyang buhay. Patuloy siyang tumulong sa mga nangangailangan. Patuloy siyang naging mabuti. Patuloy siyang naging tapat. At doon niya napansin ang isang mahalagang bagay. Hindi tumigil ang mga biyaya. Patuloy pa rin silang dumarating. May isang samahang pangkabuhayan na nag-alok ng tulong sa kanilang baryo. Napili si Selay bilang tagapangasiwa dahil sa magandang reputasyon niya. Nagkaroon ng hanapbuhay ang maraming pamilya. Mas dumami ang pagkakataon para sa mga magsasaka. Mas gumanda ang buhay ng maraming tao. Isang araw,
Habang naglalakad siya sa palengke, may lumapit na matandang babae. Nang makita niya ito ay agad niyang nakilala. Ang matandang nagbigay sa kanya ng kahon. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Inay!" Ngumiti ang matanda. "Natutunan mo na ba ang lihim?" Tumango si Selay. May luha sa kanyang mga mata. "Opo." "Ano yon?" Ngumiti rin siya. "Ang suwerte ay hindi hinihintay. At nililikha ito sa pamamagitan ng kabutihan." Masayang tumawa ang matanda. "Ngayon ay tunay ka ng handa." Mula sa kanyang bag ay may inilabas siyang isang maliit na supot. Iniabot niya ito kay Selay. Pagkabukas nito ay nakita niya ang mga binhi ng iba't ibang puno. "Ano po ito?" "Panibagong simula." Hindi niya agad na unawaan. Ngunit nagpatuloy ang matanda. "Kapag nagtanim ka ng kabutihan, biyaya ang aanihin mo." At muli, tulad ng unang pagkakataon, naglakad ito palayo. Hindi nagtagal ay nawala ito sa kanyang paningin, parang hangin na naglaho. Makalipas ang mga buwan, itinanim ni Selay ang mga binhi sa iba't ibang bahagi ng baryo. Kasama niya ang mga bata, mga magsasaka, at iba pang residente. Unti-unting naging luntian ang dating tuyong lugar. Dumami ang bunga, lumamig ang paligid, at mas naging maunlad ang kanilang komunidad. Samantala, si Damian ay sunod-sunod na nalugi. Hindi dahil isinumpa siya, kundi dahil sa kanyang sariling kasakiman. Unti-unting nawala ang tiwala ng mga tao sa kanya, at doon niya napagtanto ang pagkakamali. Isang araw ay lumapit siya kay Selay. Humingi ng tawad. At sa halip na magalit, pinatawad siya ng dalaga. Iyon ang huling aral na kanyang natutunan. Ang tunay na swerte ay hindi lamang nasa pagtulong. Nasa pagpapatawad din. Habang lumilipas ang mga taon, naging inspirasyon si Selay sa buong baryo. Maraming tao ang humanga sa kanya. Maraming buhay ang nagbago dahil sa kanyang mga ginawa. At sa tuwing may nagtatanong kung ano ang lihim ng kanyang walang katapusang swerte, iisa lamang ang kanyang sagot. Ang tunay na swerte ay nagsisimula sa isang mabuting puso. At iyon ang lihim na hindi kailanman mananakaw, hindi kailanman mawawala. At habang ipinapasa sa iba, ay lalo pang dumadami. Lumipas ang maraming taon. Hindi na ang dating mahirap na baryo ang lugar na kinalakihan ni Selay. Sa tulong ng pagkakaisa ng mga tao, unti-unti itong naging isang maunlad at masayang komunidad. Maraming puno ang namunga. Maraming pamilya ang nagkaroon ng kabuhayan. At higit sa lahat, natutong magtulungan ang mga tao. Dahil sa kanyang sipag at kabutihan, hinirang si Selay bilang pinuno ng iba't ibang proyektong pangkaunlaran sa kanilang lugar. Ngunit kahit gaano karami ang kanyang natamong tagumpay, hindi siya nagbago. Nanatili siyang mapagkumbaba. Patuloy siyang nakikisalamuha sa mga magsasaka. Patuloy siyang bumibisita sa mga matatanda. Patuloy siyang tumutulong sa mga batang nangangailangan. Isang araw ay may dumating na grupo ng mga kabataan mula sa kalapit na bayan. Nais nilang malaman kung paano naging maunlad ang baryo. Habang nakaupo sila sa ilalim ng malaking puno na itinanim ni Selay noon, isa sa mga kabataan ang nagtanong. "Totoo po bang may mahiwagang lihim na nagpabago sa inyong buhay?" Napangiti si Selay. Naalala niya ang kahon, ang mga mensahe, ang kanyang lolo, at ang lahat ng pinagdaanan niya. "Oo," sagot niya. Agad na naging interesado ang lahat. "Ano po iyon?" Tahimik siyang tumingin sa mga batang nakapaligid sa kanya. Pagkatapos ay nagsalita. "Noong bata pa ako, akala ko ang swerte ay pera.
Naisip ko rin noon na ang kayamanan ang sagot sa lahat ng problema. Ngunit natutunan kong mali pala ako. Natahimik ang lahat habang nakikinig. Ang tunay na swerte ay ang pagkakaroon ng pagkakataong gumawa ng mabuti. Kapag mabuti ka sa kapwa, bumabalik iyon sa paraang hindi mo inaasahan. Tumango ang mga kabataan. May ilan pang nagsulat ng kanyang mga salita. Ngunit hindi nila alam na ang mga simpleng payong iyon ang magbabago rin sa kanilang mga buhay. Pag-uwi ni Selay ng araw na iyon, may nakita siyang lumang sobre sa kanilang bahay. Wala itong pangalan. Wala ring lagda. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may isang papel. At sa papel na iyon ay nakasulat ang isang mensaheng pamilyar sa kanya. Ang kabutihang ipinasa sa iba ay hindi kailanman nawawala. Napangiti siya. Hindi niya alam kung sino ang nag-iwan nito. Ngunit pakiramdam niya ay parang muling bumisita sa kanya ang mahiwagang matanda. At sa kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon. Dahil may mga bagong henerasyong kailangan pang gabayan. Dumating ang panahon na si Selay ay isa ng iginagalang na babae sa kanilang lalawigan. Hindi dahil sa dami ng kanyang pera, hindi dahil sa kanyang katungkulan, kundi dahil sa dami ng buhay na kanyang natulungan. Maraming kabataan ang nagtapos ng pag-aaral dahil sa kanyang suporta. Maraming pamilya ang nakabangon mula sa kahirapan dahil sa kanyang mga proyekto. At maraming tao ang natutong maging mabuti dahil sa kanyang halimbawa. Isang hapon, habang nakaupo siya sa ilalim ng malaking balete, kung saan nagsimula ang lahat, tahimik niyang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro. Masaya silang tumatakbo, nagtatawanan, at walang iniisip na problema. Napangiti siya. Bigla niyang naalala ang unang araw na natanggap niya ang mahiwagang kahon. Napakaraming taon na ang lumipas, ngunit sariwa pa rin sa kanyang alaala ang bawat pangyayari. Habang siya ay nagmumuni-muni, may isang batang babae ang lumapit. Mahiyain ito. May hawak na maliit na basket. Ate Selay. Oh, bakit? May iniabot ang bata. Isang maliit na kahong kahoy. Nanlaki ang kanyang mga mata. Halos kapareho iyon ng kahong minsang ipinagkatiwala sa kanya. Saan mo ito nakuha? May matandang babae pong nagbigay sa akin. Parang tumigil ang mundo. Dahan-dahang kinuha ni Selay ang kahon. Ngumiti siya. Nauunawaan na niya ngayon. Ang lihim ay hindi para sa isang tao lamang. Ito ay ipinapasa. Tulad ng kabutihan. Tulad ng pag-asa. Tulad ng pagmamahal sa kapwa. Lumuhod siya sa harap ng bata. Aalagaan mo ba ito? Opo. At gagamitin mo ba ito upang makatulong sa iba? Opo. Mas lalo siyang napangiti. Sa wakas ay nakita niya ang susunod na tagapag-ingat ng lihim. Habang papalubog ang araw, tumingala siya sa langit. Pakiramdam niya ay naroon ang kanyang lolo, ang matandang babae, at lahat ng naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Tahimik siyang nagpasalamat. Dahil natagpuan niya ang lihim na minsang hinanap niya, hindi ito ginto, hindi ito kayamanan, hindi ito mahika, kundi isang simpleng katotohanan na ang taong marunong magmahal, tumulong, magpatawad, at gumawa ng mabuti ay lumilikha ng sariling swerte. At habang ipinapasa niya ang kabutihang iyon sa iba, lalo itong lumalago. Kaya naman ang lihim na nagdala ng walang katapusang swerte ay hindi kailanman nawala. Patuloy itong nabubuhay sa bawat pusong handang gumawa ng tama. Wakas.